Magandang gabi po at pinagpalang gabi po sa lahat. Kamusta po ang bawat isa? Ayan, so maraming salamat sa pagbigay mo ng oras at panahon para manood ng ating timeline ngayong gabi at makinig ng salita ng Diyos. So pakishare na po ito sa inyong mga mahal sa buhay para marami pa po ang makapakinig ng Word of God at mag-engage po tayo sa ating live streaming by sharing this to your friends, families, and loved one, and by sharing this to your FB wall po. At mag-comment po tayo sa ating comment box below kung nag-agree ka yan sa mapakikinggan mo. At bago pong lahat, magbukas po muna ako sa panalangin. Panginoon, maraming salamat, O God, sa gabing ito, O God. Lord, we welcome your presence, O God, sa aming kalagitnaan, Panginoon, O God. Lord, pagpalain mo, O God, ang inyong mensahe. Ikaw po yung magsalita para sa akin, maging encouragement po ito sa mga taong nakikinig. Sa oras na to, Panginoon, O God, Lord, I pray na itong mensahe na to, Panginoon, magrema, Lord God, sa kanilang mga buhay, Panginoon, at talagang magkaroon po ito ng application po sa buhay po ng bawat isa sa amin, Panginoon. Pangunahan mo po ang aking bibig, Panginoon. Ikaw po yung magsalita para sa akin. Salamat, Lord. In Jesus' name, Amen and Amen. At ang ating verse po ngayon ay makikita sa Isaiah chapter 60 verse 1. Ang sabi po dito, "Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you." Uulitin ko, "Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you." So, sino po dito yung nakakaranas na parang nadidiliman siya? Ayan, feeling niya na parang dapang-dapa siya, natulog siya sa kanyang paglilingkod at talagang sabihin natin talagang hindi maganda yung pakiramdam niya. Hindi maganda yung sitwasyon niya. Pero sinasabi po ng Lord sa atin ngayon, arise and shine. Ayan. Arise and shine, bumangon ka at magliwanag. Ayan. So, arise, pag sinabing arise, bumangon ka. And this is for yourself. Need mong gawin ito para makita mo ang liwanag ng Diyos sa buhay mo. Huwag tayong mag-dwell sa ating nararamdaman. Huwag tayong mag-dwell sa ating mga nakikita. Kailangan mong bumangon. Kailangan natin bumangon para makita natin ang liwanag ng Diyos sa buhay natin. Katulad ng, for example, natutulog tayo. 'Di ba? Gumising tayo. Kapag hindi po tayo pabangon at lalabas ng bahay, hindi po natin makikita ang liwanag or ang sikat ng araw. 'Di ba? At kapag nakita natin ang liwanag, nasikatan tayo ng araw, 'di ba? Tayo rin naman po ang napapabuti, lalo na kung hanggang 9 AM. Talagang nakikita natin yung liwanag at nagkakaroon tayo ng pag-asa at gumagaan po ang ating pakiramdam. So, kailangan nating mag-arise at mag-shine. Bumangon ka at magliwanag ka. So, sa pagbangon mo, number 1, you need to activate your faith. Ayan, you need to activate your faith. Paano pa mag-activate po ang ating pananampalataya? So, you need to renew your mind. Kailangan magbago po tayo ng isipan para muling mag-activate yung paniniwala, yung pagtitiwala po natin sa Panginoon na nawala dahil sa mga nangyari, dahil sa minsan kapabayaan din po natin. So, kailangan mo talagang i-activate ang pananampalataya mo. So, sabi sa kanyang words sa Romans chapter 12 verse 2, "Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will." Need mo mananampalataya sa Diyos. Need mo ulit magtiwala sa ating Panginoon. Need mo ulit na umasa sa ating Diyos at need mong ilagay sa puso at isipan mo na may gagawin ulit ang Diyos sa buhay mo. Napatumba ka ng sitwasyon mo, napatumba ka ng tao, napatumba ka ng sarili mo. Pero sa oras na to, you need to activate your faith. I-renew mo muna yung isipan mo. Kailangan natin magbago ng ating isipan
para muli tayong makabangon sa ating pananampalataya. Kailangan natin yan kasi ang pananampalataya po ang nagpapasigla po ng buhay natin. And without faith, we cannot please God. Kaya kailangan magkaroon tayo ulit ng pananampalataya. Baguhin natin ang isipan natin. Kailangan natin ulit maniwala sa mga ginagawa ng Lord. Kailangan natin ulit maniwala sa salita ng Diyos. So, na-activate ang faith natin kapag nagbabago tayo ng isipan. Makinig tayo ulit ng makinig ng salita ng Diyos para magkaroon tayo ng pananampalataya. So, pangalawa, para makabangon ka, para makabangon ako, you need to restore your relationship with God. You need to restore your relationship with God. Diba? Kailangan nating ma-restore yung relationship natin sa Panginoon na nawala. Diba? Go back to the heart of worship. Muli mong buuin ang relasyon mo sa Panginoon. Sa totoo lang, hindi sinira ng Panginoon yung relationship natin sa Kanya. Tayo ang sumira ng relationship natin kay Lord. Napabayaan natin, na-busy tayo, may mga nagawa tayo ng mga hindi di gusto ng Panginoon. Kaya nga sabi sa Kanyang word sa Acts chapter 3 verse 19, repent then and turn to God, so that your sins may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord. So we need to repent. Kailangan natin humingi ng tawad sa Panginoon at bumalik tayo sa ating Panginoon. Kailangan natin bumalik po sa Panginoon para ma-restore ang ating relationship sa Kanya. Nalamig tayo sa Kanya, muli tayong mag-inig. Repent. Yan. Sabi sa Kanyang word, repent and then turn to God. Hindi madamot ang Diyos para patawarin tayo. Hindi madamot ang Diyos para hindi tayo muling pasiglahin sa Kanya. Hindi madamot ang Diyos para magkaroon tayo ulit ng relasyon sa Kanya. Dahil yun ang gustong-gusto ng ating Panginoon, na ma-restore yung relationship natin sa Kanya para makapagpatuloy tayo sa mga pinagagawa niya sa buhay po natin. So, we need to talk to Him. Kapag, para ma-restore yung relationship natin kay Lord, kailangan natin siya laging kausapin. Para sa isang tao, diba? Kailangan natin kausapin siya, magkaroon tayo ng open communication para mabuo ulit yung relasyon na nawala. Kasi hindi po masasabing relasyon niya kung hindi tayo nakikipag-usap sa ating Panginoon. Nagtatago lang tayo. Ganon din sa relasyon natin sa tao. Hindi ito matatawag na relasyon o relationship kung hindi tayo nakikipag-usap sa kanila. And obey Him. Napakahalaga na patuloy tayong sumusunod. Kung hindi tayo sumunod noon, ngayon simulan mo na ulit na sumunod sa mga command ng Lord. Sumunod tayo sa command ng Lord, sa mga inuutos niya. Pag-aralan natin, study the scriptures. Yung mga nababasa natin na word of God, pag-aralan po natin mabuti. I-meditate po natin ito sa buhay natin. Bulay-bulayan po natin ito araw at gabi kasi doon tayo magiging successful kapag patuloy natin itong inaaral. At syempre, marunong din tayong makinig. Pwede kasing nakikipag-usap tayo pero hindi tayo nakikinig. So, we need to listen to God's voice. Pakinggan mong mabuti kung ano yung gustong sabihin sa'yo ni Lord. Alam mo kapag nakarinig ka lang ng isang voice ng Lord, diba? Talagang narinig mo nang usap siya sa'yo. Mabubuhay ka eh, diba? Pag ako nananamlay ako sa Panginoon, kapag naririnig ko yung boses ng Panginoon through His Word, or may narinig ako mga small voice, nabubuhay yung spirito ko, nabubuhay yung relationship ko sa Panginoon. So, we need to listen. Hindi lang tayo salita ng salita, but marunong tayong makinig and show gratitude. Be thankful to God sa lahat ng mga ginagawa niya sa atin. Alalahanin mo yung mga ginawa ng Panginoon sa iyo para ma-restore ang relationship mo sa Kanya at panghuli, be mindful of His presence in your life. So, kailangan i-welcome mo lagi ang presensya ng Panginoon sa buhay mo. Huwag natin siyang alisin. Huwag natin siyang baliwalain. Huwag nating i-grieve ang presensya ng Panginoon. Lagi natin siyang papasukin sa buhay po natin para ma-restore po ang relationship natin sa Kanya. Ayan. So, gusto mong ma-restore ang relationship mo sa Panginoon, simulan mo na sa oras na to. Hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli ang lahat sa atin.
Arise and shine. Ayan. Arise and shine. Pangatlo, you need to be intact. Ayan, you need to be intact. Diba? Kailangan talaga natin maging intact tayo, yung manatili tayong buo. Manatili tayong buo sa harapan ng Panginoon. So, make the Word of God be the foundation of your life. Alam mo, ang kaya lang magbuo o magpa-intact sa atin ay ang salita ng Diyos. Kaya kailangan po nating matutunan na ipundasyon ang sarili natin sa salita ng Diyos. Wala nang iba, kundi lang sa salita ng Panginoon. Doon lang tayo. Yan, sa Word of God, hindi sa word ng tao, kundi kay Lord, para kahit anong mangyari, we will not be shaken. Diba? Kahit na, sabi nga, the days are evil, but hindi tayo nagpapaka-evil or hindi tayo nagpapakasama, kundi nagiging intact tayo. Kahit na may mga problema, may mga sitwasyon, still intact ka pa rin. Sabi sa kanyang word, Psalm chapter 16, verse 8, I have set the Lord always before me, because He is at my right hand. I shall not be shaken. Ulitin ko, I have set the Lord always before me, because He is at my right hand. I shall not be shaken. So, hindi ka masishaken kapag ang pundasyon mo ng buhay mo ay ang salita ng Diyos. Mananatili kang buo. Whatever happens, piliin mo pa din yung maging buo ka. Your faith, your relationship to God, your character, at lahat sa'yo. Mananatili itong buo. Huwag mong hayaan na yung mga nangyayari sa'yo, yung mga taong nasa paligid nito ay pinuhin ka. Diba? Huwag mong hahayaan yan. We need to be tough. Hindi naman yung masyado tayong matigas, kundi kailangan lang nating magpakatibay, maging intact sa harapan ng Panginoon, and we need to be more stronger. Marami pang naghihintay sa'yo. Sabi nga, arise and shine. Marami pang naghihintay sa'yo. Kailangan mong magpakatatag. Kailangan mong magpakalakas. Yan. Kailangan mong magpakalakas. Yan. So, pang-apat, you need to share the good news to save lives. Ulitin ko, you need to share the good news to save lives. Mark chapter 16, verse 15, and he said to them, go into all the world and proclaim the gospel to the whole creation. Ulitin ko, and he said to them, go into all the world and proclaim the gospel to the whole creation. So, kailangan natin ibahagi ang salita ng Diyos. Diba? Sa pagbangon natin, hindi dapat mawawala ang pag-share ng good news, ang magandang balita. Ang pag-shine mo ay hindi yun yung pagbangon mo lang sa sarili mo. Hindi ka lang babangon para sa sarili mo. Kasi, bumabangon ka para mag-continue gawin ang pinagagawa ng Diyos sa'yo, and that is to share His good news. Ang magandang balita, at yun ang salita ng Panginoon. May tanong nga, di ba, para kanino ka bumabangon? Ayan. Para kanino ka bumabangon? Para sa sarili mo. Alam mo kung para lang sa sarili mo, hindi ka babangon. Pero if you have in your heart and mind na you have a reason bakit ka babangon ay para sa mga tao, gagawin mo yun. Sigurado, makakabangon ka agad at tutulungan ka ng Panginoon. God will help you to rise up. Diba? Tutulungan tayo ni Lord para muling bumangon, muli tayong tumayo. Kapag ang dahilan mo ay para i-share ang good news or ang salita ng Diyos. Pero kung mabangon ka lang para sa sarili mo, mahirapan ka, matatagalan ka. Kasi nangunguna sa atin yung selfishness. Pero kapag nag-decide ka na you want to share the good news, God will help you to rise up. Kaya bangon. Kaya bangon tayong lahat para i-share natin yung gospel ni Lord. Okay? So, panglima, you need to encourage other people. You need to encourage other people. Hebrews chapter 3 verse 13, but encourage one another daily as long as it is called today, so that none of you may be hardened by sin deceitfulness. So, kailangan natin mag-encourage sa mga taong nasa paligid natin. Pinababangon ka ng Lord para mag-encourage ng tao. Ayan. Maging light ka sa buhay nila, maging liwanag ka sa pamilya mo,
Maging liwanag ka sa trabaho, maging liwanag ka sa kapitbahay mo, maging liwanag ka kahit kanino, kahit sa mga taong hindi mo pa namimit. You need to encourage other people. Ayan, sa pagbangon mo, kailangan magpalakas tayo ng loob. Lalo na sa panahon ngayon, di ba madaming tao ang down na down. Maraming tao ngayon ang hihirapan. Yan, magpagamit ka. Maging instrumento ka sa buhay nila. Magpagamit ka sa kanila. Kailangan ka nila. Sa pagbangon mo, kailangan mong mag-encourage. Mag-encourage tayo kasi yung encourage na yun ay malaki ang naitutulong sa mga tao. Diba pag ikaw ay malungkot, may pinagdadaanan, if you are in your dark times, you want people to encourage you. Isang salita lang sa'yo, na-encourage ka na. Isang topic lang sa'yo, na-encourage ka na. Kaya kapag ikaw ay bumangon, diba, nag-arise tayo, kailangan nating mag-encourage. They need us. People need us. Kapag ikaw ay lumalakas na spiritually, talagang nakakabangon ka na, nare-restore na ang lahat ng nawala sa'yo. Diba? Encourage mo yung kapwa mo. Diba? Maging kalakasan ka sa kanilang mga buhay. So, arise and shine. Arise and shine. So, recap ko lang, no? Pag bumangon tayo, ayan. Sa pagbangon natin, you need to activate your faith. Pangalawa, you need to restore your relationship with God. Pangatlo, you need to be intact. Pang-apat po, yan, you need to share the good news to save lives. And pang-lima, you need to encourage other people. At ang conclusion po natin, arise and shine. Be a light that shines in the darkness. Ulitin ko, conclusion natin, arise and shine. Be a light that shines in the darkness. Magliwanag ka sa madiling mundong ito. Yan. Magliwanag tayo. Hayaan po natin na makita ang Diyos po sa buhay natin. Natural lang po ang makaranas po ng panghihina, pagkadapa po, or pagkatulog spiritually. Pero ang pinakamahalaga dito ay bumabangon tayo. At patuloy po natin ginagawa ang pinagagawa ng Diyos sa atin. Patuloy natin ginagawa ang kalooban ng Diyos sa atin. Patuloy natin ginagawa ang purpose ng Lord sa buhay po natin. And that is loving God and loving people. Okay? Arise and shine. Arise and shine. Kaya mo yan. Be strong in the Lord. Be strong. And in the Lord, we can do all things through Christ who strengthens us. Ayan. So, God bless po sa inyong lahat at mananalangin po ako. Panginoon, salamat Lord God sa gabing ito. Lord, maraming salamat sa salita mo na patuloy na nagpapalakas, Panginoon, ng aming kalooban, Panginoon. O God, Lord, tulungan mo kami, O God, na bumangon, Panginoon. Kung kami ay nadapa, na nahirapan, Panginoon, natulog spiritually, Panginoon. This is the time, Panginoon, para, Lord, muli kaming mag-arise, Panginoon, at magliwanag, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, O God. Lord, I pray yung liwanag mo, Panginoon, ang makita po sa aming mga buhay, Panginoon, O God. Lord, cover us, O God, with your presence. Cover us, O God, with your glory, O God. Lord, manguna ka, maghari ka po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, O God. Lord, I pray, Panginoon, na ang buhay po ng bawat isa, Panginoon, ay maging instrumento, Panginoon, for the expansion of your kingdom, Panginoon. At maging instrumento, Panginoon, para maipahayag, O God, ang iyong salita. Lord, maraming salamat sa gabing ito, Panginoon, na patuloy na nagbibigay po ng buhay po sa amin, Panginoon. At sa lahat po sa mga nanood at nakinig, Panginoon, Lord, pagpalain mo ang kanilang buhay. Puspusin mo sila ng inyong pag-ibig, ng inyong presensya, Panginoon. At dalangin ko, Panginoon, lahat po ng hinihiling po nila ay ipagkaloob mo, Lord God, ayon sa iyong gusto, Panginoon, at ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Salamat, Lord God. Salamat po sa pagpapalakas po ng aming mga espiritu. To God be the glory. In the name of Jesus Christ. Amen and amen.